Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, nagpunta uli ako sa bahay nila Wendy. Nagmasid lang ako habang nakatayo sa labas. Nakita ko ang mama niya na inaayos ang mga upuan sa tabi ng swimming pool at nagwawalis. Ibig sabihin ay gumaling na ito. Sa hindi katagalan ay napalingon iyon sa kinakatayuan ko at nakita niya ako. Nagmadali siyang lumabas ng gate at lumapit sa akin. "Sir, bakit hindi man lang kayo nagsabi na narito ka pala? Para napatuloy naman kita agad." Sabi ko naman, "Hindi na po kailangan, ma'am. Gusto ko lang naman alamin kung ayos na ang kalagayan mo. Sa tingin ko ay okay ka na. Narito ka na sa labas nagliligpit." Sumagot naman siya. Ayos na ako, sir. Magaling na ang pakiramdam ko. Hindi nyo lang alam kung gaano ako kasaya noong pagkagising ko ng umaga na napakagaan ang pakiramdam ko at handang-handa na akong kumilos. Kaso, iniisip ko pa kung paano ko kayo masusuklian sa pagpapagaling nyo sa akin." Sabi ko naman, "Gusto nyo po ako mabayaran? Simple lang po. Tumulong ka sa ibang mga nangangailangan. Huwag kang maging mapagmataas sa ibang tao at maging mapagbigay ka sa mga nakikita mong kapuspalad sa abot ng iyong makakaya. Hindi rin naman sa akin ang galing ang kagustuhan na mapagaling ka, kundi sa ating Panginoon. Hindi na po ako magtatagal. Baka makita na naman ako ng prinsesa nyo na si Wendy." Ngumiti naman siya sabay sabing, "Mamaya pa iyon, sir, magigising. Nakukulitan ka na ba sa kanya?" "Pasensya ka na, sir, ha? Marahil ay naikwento na sa'yo ng asawa ko ang tungkol sa kanya. Babae rin ako, sir, kaya ramdam ko na gustong-gusto kanya. Pero bilang ina, ay ipinaliwanag ko na rin naman sa kanya na may asawa at anak ka na. Pero teka, di ba dalawa raw ang asawa mo? Parang naikwento sa akin yun ni ate mo." "Opo, ma'am, totoo yun. Pero magkaiba sila ng katauhan. Isang pangkaraniwang tao at isa namang mula sa kabilang mundo o diwata." Ganun po pala, sir. At least ngayon naiintindihan ko na po." "Ma'am, hindi na po ako magtatagal. Kailangan ko nang umuwi. Tapos na rin naman ang gampanin ko dito sa inyo." Nakita kong biglang natahimik ang ginang, kaya sinabi ko, "Alam ko po ang iniisip nyo." Sabi niya naman, "Huwag mo na yun intindihin, sir. Akala ko kasi natabihan mo na ang anak ko kasi doon siya natulog sa bahay ng ate mo. Gusto ko lang naman sanang maranasan na makapagkarga ng apo bago ako mawala sa mundong ito. Sige, sir, pasensya ka na. Natagalan ka patuloy lalo." "Ayos lang po yun. Sige po, mag-iingat kayo dito palagi." Paalam ko pa, tapos umuwi na ako. Umuwi muna ako sa bahay ng ate ko. Alam ko kasi na sa susunod na mga araw
ay may mangyayaring tiyak na pagsisisihan ng isang pamilya. Ang tinutukoy kong pamilya ay ang pamilya ng kaibigan ng lolo ko. Pagkarating ko sa bahay nila ate, ay kinuha ko muna ang cellphone ko at i-charge. Noong mag-on ay nakita kong may 8 missed call pala at 5 text na hindi ko naman namalayan. Number lang iyon at hindi ako pamilyar kung sino. Noong makapag-charge pa kaunti ay saka ko na binasa ang mga mensahe. Galing pala iyon sa apo ni Manang Alodja, iyong matandang katulong nila Wendy na humihingi ng tulong para magamot ang kanyang dalagang apo. Nagulat ako sa nabasa kong mensahe dahil ang sabi noon, "Hoy, Manong, kung sino ka mang matanda ka. Ang sabi sa akin ni Lola, tatawagan daw kita. Bakit hindi ka sumasagot? Taga saan ka ba? Pwede pumunta ka dito sa amin? Huwag kang mag-alala, magbabayad ako kahit 50,000. Basta siguraduhin mong mapapagaling mo ako." Hindi ko na siya nireplyan. Kumain na lang muna ako at natulog. Bandang hapon ay nagising ako dahil sa ring ng aking cellphone. Noong sagutin ko iyon ay si Manang Alodja ang nakausap ko. Ang sabi niya ay pupuntahan niya raw ako sa bahay ng ate ko. Sabi ko naman, "Sige po Manang, hintayin kita rito. Medyo dalian niyo lang po. Baka maging abala na kasi ako." Noong matapos ang tawag ay muli kong ipinagpatuloy ang aking pamamahinga. Kinagabihan ay dumating nga ang matanda. Kilala niya rin pala ang asawa ni ate ko. Hindi na rin nagtaka sila ate na dumating sa bahay ang matanda dahil alam naman nilang humihingi rin iyon ng tulong sa akin. Sabi ng matanda sa akin, "Sir, sinadya na kita rito. Dahil ang sabi ng apo ko ay tumatawag raw siya sa iyo pero hindi mo raw sinasagot. Hindi ka rin daw nagre-reply sa mga text niya. Sabi pa nga noon na supladong matanda ka raw. Pasensya ka na sir ha, akala niya kasi matanda ka na. Alam mo sir, nahihiya talaga ako sa iyo dahil alam ko ang ugali ng apo ko na medyo magaspang. Kung ang pamilya nga nila Mayor at si Ma'am Wendy ay ginagalang ka, tapos sasabihan ka lang ng ganun-ganun ng apo ko. Ibinigay ko sa kanya ang number mo sir, para sana siya ang makiusap sa iyo na magpagamot." Sabi ko naman, "Okay lang po yun Manang, sanay naman ako sa ganoon. Ang sabi lang naman ng apo mo na magpunta daw ako sa inyo at gamutin siya. Ito lang po ang masasabi ko sa iyo Manang, huwag sanang ikasasama ng loob mo. Kung sino po ang may kailangan sa akin, siya dapat ang lumapit. Nanggagamot po ako sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong ko, ng libre. Pero hindi ko na rin naman siguro obligasyon na puntahan pa ang kung sino mang nangangailangan ng tulong ko kung saan man sila nakatira. Mukhang alam ko na po ang dahilan ng pagkakasakit ng apo nyo." Sabi niya naman, "Yun nga po sir eh. Kaya nga po ako na mismo ang sumadya sa inyo rito. Tama naman po kayo. Abala kang tao at palaging may ginagawa. Tapos iistorbuhin ka lang at uutusang papuntahin sa kung saan-saan. Bukas po, babalik ako rito. Dadalhin ko ang apo ko, kung okay lang po sa iyo." "Sige sir, hindi na po ako magtatagal. Hindi kasi ako nagpaalam doon sa bahay na pupunta ako rito." Sabi ko naman, "Sige po Manang, dalhin mo na lang dito. Kailangan bukas ay magamot ko na siya dahil magiging abala na ako sa mga susunod na araw." Noong nakaalis na ang matanda, ay kinausap ko naman si ate habang nasa harapan din ang asawa niyang si Rodel. Sabi ko pa, "Akala nyo, hindi ko alam na nag-aaway kayo? Kahit pa hindi kayo kumikibo, alam ko yun. Masama sa pamilya ang may galit sa isa't isa at laging nagtatalo. Dahil ba sa babae?" Tapos hinarap ko si ate. "Ate, hindi maganda sa babae ang gawing underdesaya ang asawa niyang lalaki. Hindi rin makabubuti sa isang babae ang pagiging mapagmataas. Ang asawa mo ang pangulo sa loob ng inyong pamamahay. Lahat ng desisyon mo ay dapat merong basbas niya. At kung hindi niya sinasang-ayunan ang gusto mong desisyon,
ay huwag mong gawin dahil mali iyon. Magkakasala ka lang sa Diyos kapag ipinagpatuloy mo ang pagdidesisyon sa sarili mo lang kagustuhan. Walang babae ang asawa mo, kaya tigilan mo na ang paghihinala. Sumabat naman si Kuya Rodel. Yan nga ang sinasabi ko sa kanya, bayaw eh. Ayaw naman maniwala. Sabi ko naman, isa ka pa. Huwag kang magpapaandar sa asawa mo. Dapat lahat ng bagay o desisyon ay pinagkakasunduan niyo muna bago gawin. Dahil iyon ang layunin ng pagiging mag-asawa, para walang gulo. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ang pag-aaway niyo na yan, hindi na ako babalik pa dito. Bakit ate? Ikaw ba? Di ba lumaki ka na lang? Narinig mo bang nag-away ang mga magulang natin? Magkagalit man sila minsan, pero saglit lang. Magkakaroon lang ng kaunting pag-uusap at pagpapaliwanag. Pagkatapos ay tapos na rin ang issue. Hindi isang pag-aaway, puro pagpapaliwanag lang. Itong sa akin naman ay payo lang para din sa ikabubuti nyo. Kaya huwag nyo sanang ikasama ng loob ito. Sumagot naman si ate. Naiintindihan ko naman bunso eh. Pantas ka nga pala. Bawal sa'yo ang ganitong mga pagtatalo dahil manghihina ka. Para sa mga magtatanong tungkol sa sinasabi ni ate na manghihina, ganito po kasi yan. Kapag ang isang pamilya o bahay na tinutuluyan ko ay laging nag-aaway, ay hindi iyon maganda sa katulad kong babaylan. Ganun din sa bahay na isa sa mag-asawa ay nagtataksil. Bawal din ako sa ganoong pamamahay dahil sagrado ang mga dala kong dasal at ang karunungang aking tinataglay ay nagmula pa sa kataas-taasan. Kaya para iyong paglapastangan sa sagradong mga salita kung mananatili ako sa isang magulong pamamahay. Kaya ko ibinabahagi ito para alam nyo rin at masagot ang katanungan ng iilan. Lahat ng sasabihin ko rito ay kapupulutan nyo ng aral. Matapos kong mapayuhan sina ate ay lumabas ako ng bahay. Nagpunta ako sa tabing dagat. Marami namang tao ang naroon. Sa tingin ko, karamihan ay mga magjowa na nagdi-date. Maliwanag kasi doon, gawa ng maraming poste na may ilaw. Tinignan ko ang tubig sa dagat, low tide iyon. Ibig sabihin, aktibo ang mga aswang at malalakas ang may mga mutya ng pusa, lalo na kapag may buwan. Hindi rin ako mapakali. Para bang may mga boses akong naririnig. Naisip ko na mukhang kailangan ko na namang maglakbay, na ang layunin ay maghanap ng mga nangangailangan. Ganun naman kasi talaga ang tungkulin naming mga babaylan, lalo na ng katulad ko, ang maglakbay para makatulong sa mga nangangailangan at masugpo kahit paunti-unti ang mga nagkalat na masasamang elemento sa mundo. Sa hindi katagalan ay nakabuo na ako ng desisyon. Tatapusin ko na lang ang problema ng dalawang matanda na kaibigan ng lolo ko at gagamutin ang apo ni Manang Alodja at aalis na rin ako agad at mag-iibang lugar. Bahala na ang kalikasan kung saan ako dalhin. Iyon naman talaga ang misyon ko. Habang nagpapatuloy ako sa paglalakad, ay nakakita ako ng isang babaeng tikbalang. Kaparehong kapareho siya ng gabay kong si Gemini, kalahating kabayo at kalahating tao. Ang katawan niya ay sa tao, ang muka at ang kamay ay sa tao rin, ang pang-ibaba lang ang sa kabayo. Nakita niya rin ako habang nakatingin ako sa kanya. Agad naman iyong nagsalita. Kumusta? Ang manlalakbay na pantas. Matiwasay na gabi sa'yo. Tinatawag ka na naman ba ng kalikasan? Tanong niya pa sa akin. Sabi ko naman, mabuti at dito ka pala naninirahan. Meron sana akong ipapakisuyo sa'yo. Kung maaari, bantayan mo ang mga taong naliligaw sa bahaging ito. Dahil may kasama ka rin ditong nilalang na mahilig paglaruan ng mga bata. Kilala mo siya, di ba? Sagot niya naman, kung ikaw ang nag-uutos pantas, ay wala akong karapatang tumanggi. Mangyayari ang nais mo. Paalam. Pagkasabi niya noon, ay agad na ring nawala sa paningin ko. Maya-maya,
ay bigla naman akong ginulat ng pinsan kong si Princess. "Huy, kuya! Nandito ka lang pala eh. Nagsasalita ka na naman mag-isa. Kanina pa kita hinahanap. Sino na naman ba yung kausap mo dyan?" Sabi ko naman, "Hay, ikaw talaga. Kahit saan ako magpunta ay andun ka rin." "Hala siya, naninibago pa. Mga bata pa lang tayo, magkasama na tayo palagi, di ba?" "Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagbigay sa'yo ng number ni Dragon. Kasi classmate ko siya dati." "Siya nga pala kuya. Mabuti at pinagsabihan mo sila Ate Erika. Okay na sila ngayon, hindi na sila nag-aaway." Sabi ko naman sa kanya, "Mawawala nga pala ako ng 1 linggo. Dito ka lang maiwan kila ate ha. O di kaya umuwi ka na lang sa bahay, may motor ka naman. Hindi kita pwedeng isama sa pupuntahan ko. Dahil karamihan ay labanan at panggagamot ang gagawin ko doon. Tara na, uwi na tayo, inaantok na ako." Sabi niya naman, "Okay lang sa akin yun kuya, mga adventure at labanan. Gusto ko rin nga magpunta sa mga bundok eh. Pwede ko namang iwanan ang motor ko dito. Tsaka kung iiwanan mo pala ako dito, ay hindi na ako uuwi sa atin. Mag-aasawa na lang ako dito." Sabi ko naman, "Di mas mabuti. Mawawalan na ako ng sakit sa ulo." Tumawa naman siya, sabay sabing, "Kuya naman eh, nagbibiro lang ako. Sumang-ayon ka naman agad. Sige na, dito na lang ako maiiwan kay ate. Maghihintay sa pagbalik mo." Hindi ko na siya sinagot pa at naglakad na kami pababalik sa bahay nila ate dahil inaantok na talaga ako. Kinabukasan, ginigising ako ni ate. Bunso, gumising ka muna. Nandyan si Manang Alodia. Kanina pa yan narito, hinihintay ka. Kaya nga, pinagkape ko na lang muna." "Ah, ganun ba te? Sige, pakisabi na, kagigising ko pa lang. Pero papalabas na." Saglit akong nag-inat-inat at nagligpit kaunti ng pinagtulugan bago lumabas ng silid. Dumiretso na ako sa sala at kinausap na agad si Manang Alodia. Manang, nasaan na po ang apo nyo na gagamutin ko?" "Naku sir, pasensya ka na. Doon ko na muna dinala sa bahay ng kapatid ko. Nakakahiya kasi dito. Malapit lang naman ang bahay ng kapatid ko dito. 7 lang ang pamasahe sa jeep. Kung okay lang sana sir, ikaw na lang ang dadalhin ko doon." Sabi ko naman, "Sige po Manang, magbibihis lang ako." Matapos kong makapagbihis ng hindi naliligo, ay umalis na rin kami agad ng matanda at sumakay ng jeep. Makalipas ang ilang saglit ay bumaba na kami, malapit sa may palengke. Nakasunod lang ako sa kanya habang nauuna siya sa paglalakad. Medyo nakadistansya pa kami sa bahay ay itinuro niya na iyon at sinabing iyon daw ang bahay ng kapatid niya. Pagkapasok namin doon ay nakita ko ang isang babae. Nakaupo siya sa sofa. Tinitigan ko siyang mabuti dahil sigurado akong siya na ang babaeng ipapagamot sa akin ni Manang Alodia. Alam ko namang bata pa iyon, pero sa kasalukuyan niyang itsura ay para na siyang matanda o iyong mga nasa mahigit 70 na ang edad dahil kulubot at nangingitim ang balat hanggang sa mukha. Ang isang kamay niya naman, ang mga daliri doon ay parang pinagbabali kasi nakabakli ang itsura. Maliit din ang kanyang isang paa kumpara sa kabila, pero ang babaeng iyon ay baka nasa 19 hanggang 21 taong gulang pa lang. Epekto ng kanyang karamdaman ang malaking pagbabago ng kanyang itsura. Nakatitig ako sa kanya dahil sinisimulan ko ng suriin ang kanyang karamdaman nang bigla iyong nagsalita at sinabing, "Hoy! Ano tinitingin-tingin mo dyan?" Nabigla ako dahil hindi ko inaasahan na ganoon aasta ang isang taong may malalang karamdaman at nangangailangan ng tulong ko. Sabi naman ni Manang Alodia, "Apo, siya yung sinasabi kong manggagamot na siguradong makakagamot sa'yo." Sabi naman noong dalaga, "Ah, siya ba? Akala ko matanda na. Baka naman mahal yan maningil.
Pero okay lang, basta mapagaling niya ako. Hoy, anong pangalan mo? Magkano bang dapat kong ibayad sa'yo? Huwag mo akong presyohan ng malaki ha. Kayo pa namang mga manggagamot, mga mukhang pera. Pataray na wika pa noon sa akin. Sabi naman ni Manang Alodya, ano ka ba, Apo? Nakakahiya ang pag-uugaling ipinapakita mo sa tao. Hindi pa nga noon tapos magsalita ang lola niya, ay binara na ito agad ng kanyang apo at hindi pinatapos sa pagsasalita. Pare-pareho lang naman yang silang lahat ng mga manggagamot. Mga mukhang pera. Ilang manggagamot na ba ang napuntahan natin? Ang laki ng hinihingi. Alam ko rin naman lola na sasabihin mo na hindi naman nanghihingi ng bayad yan kagaya ng iba. Pero sigurado akong sasabihin yan mamaya na kahit donasyon lang. Pero ganun din, napakamahal lang hihingiing donasyon. Marahan naman akong hinila ni Manang Alodya papalabas ng pintuan at doon ako kinausap. Sabi niya, Sir, pasensya ka na sa pag-uugali nitong apo ko. Sana matulungan mo pa rin siya. Wala na siyang mga magulang. Ako na ang nagpalaki sa kanya dahil galing siya sa broken family. Kaya ganyan siguro ang ugali niya. Hindi ko na siya sinagot at pumasok na akong muli sa sala. Sabi ko doon sa dalaga, Ma'am, huwag ka po mag-alala. Gagamutin kita at siguradong gagaling ka. Tumingin naman siya ng masama sa akin, sabay sabing, siguraduhin mo lang, dahil kapag hindi ako gumaling ay tatamaan ka sa akin. Isa pa, hindi naman ako naniniwalang marunong kang manggamot. Ang bata-bata mo pa para maging manggagamot. Alam mo ma'am kung bakit ka nagkaganyan? Dahil sa ugali mo. Parang hindi ka tao kung magsalita eh. Napakamapang mataas mo. Hindi pa nga kita nasisimulang magamot o kahit mahawakan man lang, ay napakaraming panghuhusga na ang inabot ko mula sa iyo. Kapag hindi ka pa tumigil, ay isasara ko yung bibig mo. Sabi niya naman, Che, ang dami mo pang arte. Umpisaan mo na ang panggagamot kung kaya mo talaga. Hinawakan ko siya sa kamay, tapos pinitik ko ang kanyang bibig. Nagulat naman siya, pati na ang ibang nakakita, dahil sumara ang bibig niya na parang tinakpan iyon ng laman. Iyon bang nawala talaga ang butas ng kanyang bibig? Hinawakan ko siya sa pulsuhan. Nakita ko, sinusubukan niya pang pumalag pero hindi na siya makagalaw. Matapos ko siyang mapulsuhan, ay hinarap ko na si Manang Alodya. Manang, pinaparusahan po ang apo mo. Hindi ito kulam o barang. Isa lang itong parusa. Ganito po kasi yan. May nakausap itong apo mo na kapwa niya rin babae. Siniraan niya at nilait. Na sa tingin ko ay hindi mo na rin ipagtataka pa. Hindi alam ng apo mo na anak ng isang batikang mangkukulam ang babaeng kanyang nilait-lait. Mabuti nga at hindi siya binigyan ng pamatay na kulam eh. Tanging parusa lang ang ibinigay sa kanya. Hindi nila intensyon na patayin ng apo mo. Gusto lang nilang pagmukhaing kahiya-hiya ang itsura niya. Dahil sobra-sobra ang inabot na pagmumura at panlalait sa anak noon mula dito sa apo mo. Muli naman akong humarap doon sa dalaga at sinabi ko, Miss, ito ang tatandaan mo. Ang kagandahang panlabas ay hindi lisensya para manghusga, manira o mangalipusta ng ibang tao. Yang katawang pisikal mo at kagandahan ay mabubulok, papangit, magiging alikabok at babalik sa lupa. Pero ang kabutihan at kababaang loob ay mananatili sa puso ng mga taong pinakitaan mo noon. Kaya kahit kailan ay hindi ka dapat maging mapagmataas. Huwag na huwag mong iisipin na mas mataas ka kaysa sa iba. Siguro ngayon, naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin dahil pinagdudusahan mo na. Ano, masakit ba na ikaw naman ang hindi maganda ang itsura ngayon? Siyempre, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Dahil malabo na iyon, sinara ko na kasi ang bibig niya. Muli ko nang hinarap ang lola. Manang Alodya, aalis po muna ako para mangalap ng ugat mula sa 3 kambal na balete. Hindi yun madaling matagpuan, kaya ako lang din ang pwedeng maghanap noon. Hindi ko na rin kailangan pasanibin pa ang may gawa nito sa kanya, dahil hindi naman ito kulam. Isa lamang itong parusa, at hindi kinokontrol nung nagpadala.
Sabi naman ng matanda, sir, papaano itong apo ko? Hindi na siya makapagsalita. Ano pong ginawa mo sa kanya? Bakit nawala ang bibig niya? Hayaan mo lang muna yan, Manang. Babalik din yan sa normal kapag nagdesisyon na siya na maging matino kausap. Sige po, aalis na ako. Paalam ko pa, tapos diretsong labas sa pintuan at naglakad na papalayo. Mga katribo, ako po muna ito ang inyong narrator. Magdadagdag lang ako ng kaunti sa background ng babaeng ginagamot kayo ni Sir Rico. Baka kasi magtaka kayo kung bakit medyo mataas siya magsalita at iba kong umasta. Ang dalagang ito daw kasi pala ay sikat sa TikTok at sa Facebook. Hindi naman sobrang sikat, pero pwede na ring mapabilang sa mga hinahangaan sa TikTok at Facebook. Napanood ko rin ang maraming TikTok nito at nakita din ang buong profile niya sa FB. Kung itatanong nyo rin ang itsura niya, syempre masasabi kong itsurang maganda. Nasa TikTok siya Magaling din ngumiti at gumiling. Ayun lang ang masasabi ko. Kaso, baka kinain siya ng kaunting kasikatan, kaya naapektuhan ang pag-uugali niya. Abangan nyo na lang po ang karugtong nito kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento May karugtong pa ito na nasa akin na. Aayusin ko na lang. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Mag-comment naman po kayo kung anong masasabi nyo sa dalagang pasyente ngayon ni Sir Rico. Pero isang paalala lang po walang magmumura at wala ring magsasabi ng bad words. Baka kasi patayin na lang bigla ni YouTube ang channel natin kapag nakitang marami ang hindi magandang comment. Yun lang po. Siyempre gusto ko lang din malaman ang opinion nyo. Kasi kung sa opinion ko, napakasalbahi at napakagaspang talaga ng ugali ng babaeng ito. At abangan natin sa mga susunod kung magbabago na ba siya. Ayun lang po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.